Hi mga seswang! Welcome back to my YouTube channel. So ito mga seswang, good day. So another day, another vlog. So ayan, ngayon is kasama namin si Mama Vicky. Ayan, how are you Mama Vicky? Hello mga siswang, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa amin ni Jessica, sa akin, kay Kevin, sa lahat sa pamilya ko. Maraming salamat sa inyo sa mga prayers nyo para kay Jessica. Thank you. So ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog na magkasama. Kasi yung last vlog nakasama ka, ka nun, emotional. So bakit ka naging emotional? Ay, siyempre nabigla ako. Tapos yun, naalala na lahat ang nakaraan. Yung ang nakaraan na dalawa lang kami ni Mama, di ba? Sa mga ganong klaseng sitwasyon. Di ba? Thankful, and dahil kahit papano, binibless. And, ayan, pinapagaling. So anyway mga seswa, ngayon kasi is papunta kami ng Tagaytay, and dahil parang naano namin na hindi na pala kami nakakapunta ng Tagaytay, and syempre para makaano man lang din, makalanghap ng ibang hangin at makakita ng mga ibang ambience, kasi talagang ibang din kasi level yung nakulong din kasi sa sa kwarto ng ilang araw. So kaya yung ginagala-gala din ako ni mo. So yun, pinupunta niya ako dun sa bahay. Then ayun, nag-request ako na magtagaytay. Ayan, so kasama si Mama Vicky dahil wala si Mama Vicky ngayon. Day off siya for today. Bakit ka naging day off ngayon? Ibalita mo sa kanila kung ano yung update sa tindahan mo. Ay, nako mga siswang, kasi ganito yun ha. Doble stress nga sa akin kasi doble problema. Putulan kami sa ilaw kasi nanghingi ng ng pambili ng wire, pero maroon daw silang nabili, pero sabi ng iba sila na lang bibili. Ngayon ako ang malayo, so mahaba yung wire kailangan ko. Ay magkano yung wire? O hindi mo kasus ako ng mga siguro mga 2.5 plus. O ay siyempre sabay rin yung may-ari ng tindahan, kailangan na daw niyang pera. Ngayon Ano gagawin? Ay, bahala na. Pera, anong gagawin? Gagawin kasi sabi niya ibenta daw niya sa iba kung ayaw ko raw. Sabi ko, bawasan mo naman, nang tagal-tagal ko nang nangupahan sa'yo, di mo besa. Hanggang dyan lang daw siya. To, susubukan ko. Parang sugal na lang to mga siswang. Para mas clear, ayan, yung tindahan kasi ni Mama Vicky, napanood nyo naman yung dating vlog na yung may-ari, ibebenta na nga daw yung pwesto ni Mama Vicky. So ang system ngayon is habang hindi pa nakakahanap ng buyer, si Mama Vicky muna yung nandyan. Kumbaga, dyan ka muna, sige, magrenta ka muna sa akin hanggat wala pang buyer, and then yun nga, yun nasabihan na din siya na may bibili na daw, ganyan-ganyan, tapos wala pa rin. So, syempre kay Mama, yun, okay yun, kasi syempre wala pang bibili sa tindahan niya, kasi kapag may bumili na, aalis na siya dyan kasi wala namang karapatan si Mama doon. So yun nga, naman yun, nasabihan ulit siya ng may-ari na wala pa ring buyer daw, ganyan-ganyan, sige magtinda ka muna. Tapos nitong mga nakaraan, nasabihan na naman siya na bibilhin na daw. So, bibili na daw, tapos ayun, kumbaga parang siguro nararush na lang din si Mama na na lang siya na bilhin, ganun yung eksena. Kaya, ayun, sobrang nalulungkot si Mama. And sumabay pa itong bagong namin sa HOA, ay may mga bagong opisyales, and dahil syempre bago na naman yung mga nakaupo, panibagong plano na naman, but ayun, sana maging okay ang pamamalakad, 'di ba? Hindi kagaya ng mga nauna, kasi nga hindi namin nakita talaga yung mga pagbabago ng subdivision. So, going back nga doon mga sis, panibagong plano, iba na yung nakaupo ang eksena, puputulan daw lahat ng mga tindahan na nandun. Ang tawag kasi doon sa nakahilerang tindahan kasama kay Mama Vicky, talipapa daw. So, puputulan yung kuryente ng talipapa, ang ending, papakabit sila ng submeter, tapos kanya-kanyang bili ng wire kung gusto, pero
Kung ano naman, may choice naman, pwedeng sila na yung bibili. Tapos yun nga, syempre medyo mahal ang pricey, ganyan-ganyan. So yung ibang mga tenant na nandun, sabi nila, sila na lang daw bibili, ganyan-ganyan. Tapos yung iba, di natin sure, baka makikiconnect na lang. So ngayon nga, is naputulan na si mama ng kuryente. Kasi naayos na yung linya ng mga kuryente doon. Kanya-kanyang submitters. Oo, kanya-kanyang submitter na. Malapit na sa office na. Malapit na doon sa office ng HOA. So, ayan ngayon nga dahil hindi pa nakakabili si mama ng kuryente or yung wire kasi nga medyo huli kasi si mama, huling-huli. So, medyo malaki or mahaba yung kakailanganing wire papunta doon sa mismong pinaka-power. So, ayun nga mga seswang, may bad news man pero meron din tayong good news. Ayan dahil si mama nakapag-decide. O, ikaw daw magsabi. Anong gagawin na sa tindahan? Siyempre tinayangan ko kasi parang okay yung bintahan pag gabi sarado ng mga tindahan. Ilan na lang kami bukas kaya yun medyo late na ako nagsasara. Ay, nanghinayang ako kaya yun. Parang sugal na lang to mga sisubang. Sugal na lang. Babayaran na namin yung tindahan. Kaya yun na nga, nagsabay kasi yung kuryente kaya nakakainis. So, ayan mga seswang, narinig nyo naman, bibilhin na po ni Mama Vicky yung kanyang pwesto. Hindi man yung lupa or basta yung mismong rights or kaya yung mismong ginastos nung may-ari doon sa kanyang tindahan. So, ayan nakakatuwa dahil ayan, hindi na siya mangangamba na papaalisin siya anytime. Tapos, bigla siyang sasabihan na ibebenta na, may nakabili ng buyer. Ayan, dahil sobrang inipon ni mama mga ses yung ipambabayad niya or ipambibili niya mismo sa pwesto dahil nga sobrang nangihinayang daw siya dahil ang dami na niyang mga suki doon. Kumbaga, kasi love talaga ni Mama Vicky yung pagtitinda kung alam nyo lang. Ayan, di ba? Ilang years ka na ba doon pwesto? 3.5 years. O, tignan nyo, 3.5 years. Tapos, grabe din pala. O, malaki-laki na rin yung mga nabayad mo doon sa OPA. So, ayan, nakaipon si Mama Vicky. And ngayon, ibabayaran niya na. Dahil pag na-upload na to, baka nabayaran mo na kasi medyo may vlog pa kami. So, ayan, may good news kay Mama Vicky. Pero yun nga, wala pa siyang kuryente. Pero, ayan, deserve mo yan, Mama Vicky. Ayan, diba? Kasi nga ayaw din niya naman yung gumugulo din sa isip niya na pupunta na naman yung may-ari, sasabihin na may bibili, ganyan-ganyan, 'di ba? Kasi alam ko na din si Mama Vicky doon, kumbaga nalulungkot din siya. Kumbaga yun din yung iniisip niya talaga kasi nga ayaw niyang mawala yung tindahan kasi kaingin days pa lang mahilig na magtinda si Mama Vicky kaya tignan nyo, 'di ba? Tatagal ba yan si Mama Vicky sa pagtitinda kung hindi niya gusto? So love na love talaga niya ang pagtitinda kaya siguro yun yung yun yung naging dedication niya, kumbaga naging motivation niya na mag-ipon para bilhin yung mismong uupahan niya. Wow, kabog. So marami din silang plano ni Papa dahil ayan, ipang-aayos daw nila yon. Pero soon pa dahil nga syempre pambabayad pa nila yung yung pera. So baka paunti-unti nilang i-arrange. Tanggalin muna nila yung bubong tas ibenta. So ayan mga seswang, malapit na rin kami sa Tagaytay. So magmo-montage na muna tayo. So update na lang namin kayo pag andun na kami. Bye. So, ayan mga seswang, nandito kami sa
The Pink Sisters. So, actually, katatapos lang din namin mag-pray. So, ang lamig dito mga sesong. So, tamang-tama talaga yung suot natin na naganto tayo. Kasi parang ang plan ko pa nun, mag-ano lang ako, yung parang dress lang. So, buti na lang, medyo naka-jacket tayo ngayon. Pero malamig yung baba natin kasi naka-shorts tayo. Wala na tayong ibang masuot. Well, anyway, okay naman yun dahil, di ba, kahit pa paano is nakapag-visit tayo sa mga church. So, titignan pa natin kung ano yung next na ano natin, stopover dito sa Tagaytay. So, ayun, kailangan maging productive natin ngayong araw. So, update na lang namin kayo later. Bye! So ayan mga seswang, nakauwi na kami and hindi na rin kami kumain sa labas. And minabuti na lang namin na dito lang sa bahay kumain since meron din naman pagkain dito. So time check, it's already 6:45 p.m. na. And ay nakapagpalit na rin tayo mga ses. So ito pala yung food namin is galing sa Health Kitchen. So ayan mga ses, naka-meal plan kami. So sila na yung nagdi-deliver ng food namin. So, ang food namin ngayon is, ayan, merong mga breast chicken, tapos merong, anong tawag dito? Pita? Ayan, merong pita, tapos merong cucumber, and etong mga sauce niya. So, may mga sauce siya. Di ko alam kung anong sauce. And actually, ayan, naka-renal diet ako. So, naman is naka-medical. Ang ingay ni Happy kasi andito na si Mama Vicky. So, ayun. Kain na tayo. Ayan ang ating food. Ingay! O, dyan na. Ayun na. Unod sa inang. So, para tong ano. Anong shawarma? Yun. Parang shawarma siya mga sis. Ano tong orange? Pwede ka pa. Parang cheese. Ay, oo nga. Cheese. Wow. Basta huwag lang sobrang dami. Ito naman. Kumaano, mawari. So, ayun mga sis, para siyang ibabalot mo na lang. shawarma ang kanyang atake. Ano yan? Magkaibang tayo ng sauce. Ibang-iba talaga. Mm. Mukhang masarap. Iba nga. Iba lasa. Wala nang mabila naman dito. Sinatapos. Tataas na naman naman dito. Wala kang mabilhan. Wala dumabilan si Mama Vicky kasi nga ng mantika. Pati mantika ngayon nagkakaubusan na. Taas na yan. Taas na daw. Ganyan daw. Huwag naman ito So actually mga sesong iba-iba naman yun per meal. So minsan fish, tapos ang rice is yung cauliflower. Wala siyang kasama mismong rice. Ay, pero meron kanina pala, meron. Pero madalas yung cauliflower. Dahil yun nga yung alternative na pamalit sa kanin. Grabe, no? Dati puro kanin. So, ito mga sales lang yung takip na pagkain ko. Naka-renal diet and then yung kanyang calorie is 397. Tapos yung fat niya 13, yung protein 20. So, nakaano talaga siya. Nakalagay talaga kung ilan. Kasi kami yung sandok ng sandok, hindi na mabilang. So, pag dinideliver sa mga sesong, nakaganito siya. Ayan. Araw-araw. So, meron na din siyang address, name. Tapos, ayun. 2 piraso siya sa isang... Tatlo? Ay, 3 pala. Breakfast.
sa isang eco bag. 3 meal. Breakfast, lunch, and dinner. Mostly ito mga seswang is walang lasa. Adjust lang talaga sa mga pagkain. Kakapanibago pero kailangan ng change ng lifestyle, mga pagkain. Unti-unti nating tatanggapin kahit na medyo mahirap. Diba? Yan ang chicken. So, ang best friend natin ngayon, chicken. Madalas fish, tapos gulay. Yan yung mga best friend ko. Yung mga BFF ko dati na yung baboy, yung beef. Ay, parang nasa farm muna sila. Ay, nasa farm. Nasa farm muna sila. Huwag muna sila makisabay. Doon muna sila. Kailangan muna nating iwasan yung mga red meat. More on mga fish, chicken. Ganun. And special things pala kay Miss A. And dahil nakauwi na siya ng Pilipinas from US and may mga pinadala siyang mga pampalasa. Pero hindi siya yung asin ha. Mga herbs and spices daw para makatulong. Kasi nga, lagi namin silang kausap, yung mga USA family namin. May gunting natin. And isa talaga sa struggle namin is yung pagkain. Kasi nga syempre, di ba nakakapanibago na walang lasa, ganun. And na-try na rin namin yung onion leeks, sibuyas, bawang, lemongrass, pero wala pa rin siyang lasa. Ibang level pa rin talaga yun. Kahit pa paano meron kang nalalasahan sa pagkain. So, eto na. Binuksan. Wow! Meron siyang paganitong bag. Wow, I love it. Uso to eh. Trader Joe's. Wow, thank you so much, Miss A. Makabog pa. Color green. My favorite color. So, inalagyan natin ng mga kung anik-anik. Kapag namalengke. Ayan, di ba? Wow, thank you so much, Miss A. Ang dami natin may ilalagay dito. Uso din to sa US eh. Di ba? May ganyan din si manager eh. Si manager nag-iipon ng ganyan eh. Tapos, ay, kabog! Ang pinadala niya sa atin ay treats. Eksena niya aso tayo for today's video. Charis. Kay daw to? Sa alaga naming fur babies. Kay Happy and kay Harley. Wow, meron kayong treats, bebe. Wow, shala-shala kayo ah. So, eto na ang mga Ricados Unidos. So, first, meron tayo ditong parsley. Wow, parsley. Dried parsley. And next, meron tayo ditong lemon pepper. Ngayon, wow. Yung panlasa. Mga pampalasa. Next is garlic and herb. Next naman is original. Ano yan? Original salt-free seasoning. Ito yata yung papalasa. Magsinigang ka na ngayon. Sinasabi ko sa'yo. So, kumigop ng sabaw. Meron ding paprika. Next is Italian seasoning. Wow, kompleto. Miss A, thank you so much. Magpapasigang na ako para may malasa na yung food. Mua, gamitin mo tong salt-free. Naka-meal plan ka. Naka-meal plan pa. Hindi. Skip muna tayo dyan. Magsinigang ka. Sinigang na isda, pwede yun. Sinigang na manok. Wow! OMG, thank you so much. And dahil pati sila is din sa amin. Kung ano yung mga pampalasa sa pagkain. Thank you so much, Miss A. Grabe. So, see you soon! See you soon! Pag nakaano ka na. Pag gumaling na tayo. So, ayun mga seswang, tapusin ko lang tong food.
May lasa yung manok. So, ayan mga sis. Ito yung tindahan ni Mama na binabanggit namin. So, itong pwesto is nabili na niya. Pero hindi kasama yung lupa. So, kumbaga, ang binayaran niya dyan is yung mismong pwesto. At saka yan, yung mga bubong, yung rides. So, ayan ngayon, pupunta natin si Mama Vicky and kakamustahin natin siya kung ano yung nafe-feel niya ngayon na hindi na siya mangangamba na papaalisin dyan sa kanyang tindahan. So, tara na. Makain pala ako ng apple. Kasi sabi maganda daw to. Kaso bus na. Pwede pa ba isa? Ay, hindi. Unti lang. So, dito tayo. Ay, ganun. So, ayan. Bibili. Hello po! Heme. Hello! Magkano to? Oh. Hi! Lika dito. So, ayan. Nandito na si Mama Vicky. So, how are you? Ito, nag-adjust pa lang. Bakit ka nag-adjust? Siyempre, akin ito. Ay, bakit ang hina? Nabili ko na. Nagkapirmahan na kayo? Ayun. Pakita natin. Ayan, dahil nagkapirmahan na sila kanina. So, nabigyan niya na din yung bayad dito. So, hindi na siya papaalisin ng may-ari. Dahil siya na yung may-ari. So, ang kausap na lang ni Mama dito is yung mismong HOA. Kasi, yun yung pinakamay-ari ng lupa. So, ayan, ito yung kasulatan nila. So, syempre, kailangan may black and white, diba? Sa lahat ng aspect at saka bibilhin. So, nakapirma dito yung secretary ba to? Secretary ba to? Secretary ng HOA and ako, yung isa sa witness. And then, yung may-ari. So, andito na din yung kanyang tatlong specimen ng pirma at saka yung pirma ng kanyang papel. So, ayan, how are you? Ano nafe-feel mo ngayong pagmamay-ari mo na tong bahay? Siyempre, masaya. Tapos nag-iisip kung anong gagawin. Siyempre, Unti-unti. unti-unti muna. Kasi, Anong plano mo dito? siyempre, hindi naman talaga bonggang-bonggang uulitin. At least, ano lang siya ng konti. Tapos, ang maganda kasi dito, dapat kasi marami. Yung stocks mo, yung hinahanap na mga tao, mayroon ka. Yun, mabinta talaga. Pero pag sabing, meron kang wala. Meron kang ganito, wala. Paano ka mabintahan? Puro wala ang hinahanap. Correct. So, isa din kasi si Mama sa mga matagal na magsara dito. Kaya isa siya sa mga talagang pinagbibilhan. Kasi syempre nga naman, may mga hating gabi na bumibili. Tapos karamihan ng mga tindahan dito is sarado. And si Mama Vicky, dinadaig ang 7-Eleven. Para siyang 24 hours. Hindi naman 24 hours. Kasi pag may curfew na, ngayon mga kabataan dapat mga 10, bawal na maglakad-lakad. Kaya minsan pag mayroong bumili dito ng mga binata, sinisita ng marshal. So, ito na yung mo, kumbaga, isa sa mga pinagdasal mo, 'di ba? Kasi ito yung, alam ko, bumabagabag sa isip at puso mo. Sabihin, sana hindi dumaan dito si sana hindi na itinda. Dahil, syempre din, maraming mga nagko-comment, mga nagsasabi na dapat daw ipagawa na itong tindahan ni Mama Vicky, bakit ganito yung itsura? Dahil isa sa mga nag-hold back kasi sa amin, mga sis, is hindi niya pagmamayari itong mismong pwesto, tsaka ito. So, syempre nga naman kapag pinabago or kaya pinaganda, ginastusan, ay biglang bawiin. So, okay na din yun dahil naiano na rin naman ni Mama, na ibili niya na din. Tapos, ayan, mag-iano na lang to, waiting na lang for the transformation ng paunti-unti and renovation. Ewan ko bakit ka nung renovation ganun pa rin yung itsura. Mga tetanus kasi. Hindi, kasi dapat siyempre may konting pagbabago kasi ganito yon ang likod nito, bali, na siya, pilahan ng tricycle. Lahat ng mga tricycle driver dito na sa likod ko ng tatambay, ay siyempre kailangan lang sigarilyo, mga soft drinks na malamig, or candy. Minsan, gusto ko rin magkaroon ng magmerienda sila, ganito, coffee, hot milk, hot chocolate. Alright. So, ang daming plans ni Mama Vicky dito sa Cafe mo. tindahan. So, magtatayo daw siya ng cafe mo sa likod. Kasi may mga bagong plans nga dito. Gawa nga nung yung toda kasi namin dito is parang NPA, no permanent address. Kahit saan na lang sila pumupwesto. So, ngayon naman, dito naman sila sa likod naman daw nitong mga tindahan, dadaan.
Kumbaga, lalagyan nila ng daan papunta doon sa labas. So, okay na din yung malaking tulong din kay mama dahil nga naman kung dito magkakaroon ng pilahan, syempre yung mga toda dito nakatambay, kay mama bibili. So, ayan. So, ang dami naman yung mga tinda ngayon. Pero, ayan, no, di ba? Maraming mga bungal-bungal na din. Marami ding, sabi niya, marami na akong alam kung ano yung mga ititinda ko. Pero, ayan, soon, mga sis, ayan, ipag-ano natin na madagdagan itong tinda ni Mama Vicky. So, ayan ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Akin na to. Space lang ha, hindi yung lupa. Pero okay na din yun. Okay na rin yun kasi kung gagawin nila to, at least sabi ng dito, mga officials, mabawi mo rin yun, mami. Kasi ka na, pabor yan sa'yo kasi pilahan ng tricycle na sa likod. Kung gusto mo, i-back to back mo yan. Mayroon ka sa likod, lagyan mo yung style matting. Maglagay ka rin doon, parang hindi na punta dito sa harap yung mga tricycle driver. Kasi doon banda nila magawa sila ng pahingaan, tulda-tulda daw sila doon. Mag-back to back ka na lang. Meron sarap, meron rin sa likod. Yes. Takbo-takbo, bili. Back-to-back champion. So, ayan. Ayan, pinakita lang namin sa inyo mga sis. Ayan, ang good news dito sa tindahan ni Mama Vicky ay na talagang dati is talagang pinoproblema namin na papaalisin siya. Pero ngayon, wala na magpapaalis sa kanya dahil nabili niya na itong tindahan. Siya na yung bagong owner. So, ayan ngayon is may pupuntahan na muna kami. Punta muna kami sa cafe mo din. Bye! So ayun mga seswang, dyan na nga muna namin i-end ang vlog na ito. And ayun, super proud kay Mama Vicky. Ayun, dahil talagang pinagsumikapan niya na mabili or magkaipon para mabili niya na talaga yung pwesto. Dahil hindi nyo lang alam mga seswang kung gaano ka-love ni Mama Vicky ang pagtitinda talaga. Talagang nilalaban niya sa amin na ayun, bilhin na nga dahil kinukulit na daw siya na ibebenta na, maghahanap na ng buyer. Ayun, dahil yun nga, yung sabi ng may-ari, kailangan na din ng kailangan din ng may-ari ng pera. So, syempre, wala namang karapatan kami doon sa tindahan yun dahil wala namang kaming pagmamay-ari doon. And ayun, kahit na gusto man namin siyang bilhin dahil ayaw naman namin sumugal talaga na bilhin dahil wala siyang papel talaga, wala siyang titulo. Yung wala kaming katibayan na pagmamay-ari na namin yon. Pero anyway, ayun na nga, naibili na nga ni Mama Vicky. Nakaipon siya, gawa nga ng lagi niyang pagtitinda. Sulit din yung pagpupuyat niya doon. Ang pagod. So ngayon, pagmamay-ari niya na nga yung tindahan. So sa mga nagtataka, ang binili po mismo ni Mama is yung mismong tindahan lang, hindi kasama yung lote. So, yun nga, dahil ang ano lang naman daw doon is yung mga ginastos ng may-ari. So, kung bale, yun talagang ibinibenta. Pero yun nga, nakausap na rin ni Mama yung president ng HOA, pati yung secretary na medyo matagal pa naman daw kakailanganin. Yung pwesto na yun. So, hanggat hindi pa magtinda-tinda muna sila dyan. Pati yung mga talipapa. Basta may rami ding plano yung namin, yung HOA namin. So, ayun, mga seswang bukas din follow-up check-up namin. So, sana makuha na rin yung result. Lumabas na rin yung final result ng kidney biopsy. And talagang pinagpipray din namin na magaganda yung mga lalabas na result doon. So, yun lang mga seswang. Thank you so much for watching this vlog. And I hope na ipag-pray nyo pa rin ako sa aking tuluyang paggaling. And ayun, thank you so much sa lahat ng mga nagme-message, sa lahat ng mga nagko-comment. And sobra pong na-appreciate namin po iyon. So, thank you so much then. See you on our next vlog. Bye!